Nayanik ang mabasong kristal sa estante dahil sa tilingang manugang kong si Vanessa. Lumabas ka ngang kusina. Walang kwentang matanda. Nakakaabala ka lang at wala ka ng silbi. Ako si Corazon, 68 taong gulang. Pagmamayari ko ang kalahating mga commercial building dito. Akala nila isa lang akong ulianining lola na ang tanging silbi ay pumirmang tseke. Pero nakalimutan nilang ang ngapating. Kahit mawalan ng ngipin, hindi nawawalan ng gutom. Nagsimula ang araw na iyon sa panlilinlang ng araw na nanggangga ko ng init. Pero nanunuot sa buto ang lamig. Dumating ako sa bahay nga anak kong si Julius Bitbit ang sikat kong leche flan. Ang tanging paborito ni Vanessa sa akin. Ano ang kakawin mo kung ikaw ang bastusin ng kanito? I like. Mak-comment at sunan ang kwento. Ang bahay ay napakaganda. Isang modernong two-story sa pinaka-eksklusibong subdivision sa Ayala, Alabang. Dapat lang na maganda ito total. Ako ang nagbayad ng down payment, ng buwan ng hulog sa bangko, at pati na ng pagpaparenovate ng kusina kung saan, ilang minuto na lang, ay ipapahiya ako. Pakpasok ko pa lang, mabigat na ang tensyong. May 12 bisita, puro kaibigan ni Vanessa, mga maingay na kabataan. Kumikinang ang mga relo pero walang kwenta ang mga pinag-usapan. Sinalubong ako ni Julius ng isang mabilis na halik sa pisngi, yung tipong napipilitan lang para sa pakikisama. Sabay sulyap sa asawa niya, na parabang humihingi ng permiso para batiin ang sarili niyang ina. Nay, mabuti na karating po kayo, bulong ni Julius sabay kuhang leche flan sa kamay ko. Medyo kinakabahan si Vanessa. Alam niyo naman yun pag gusto niyang perpekto ang lahat. Huwag kang mag-alala, anak, sagot ko habang inaayos ang shawl ko sa balikat. Hindi ako nandito para manggulo, gusto ko lang kayong makasama. Naupo ako sa sulok ng sofa sa sala. Pinagmamasdan ang mga nakpapayabangan. Pinag-usapan ng mga kaibigan ni Vanessa ang nga trip nila sa Europe at ang nga bagong diet trends, habang lantaran akong binabalewala. Para sa kanila, bahagi lang ako ang M&J Muebles. Isang lumang lampara na hindi babagay sa minimalis nilang dekorasyon pero hindi may tapon dahil pamana. Ang amoy ngang sunok ang unang nakakuha nga, atensyon ko. Hindi ito simpleng amoy. Ito ang pamilyar na amoy nga, nasusunok na bawang at pinutsos nga, kare-kare na dumidikit sa ilalim ng mamahaling kaldero. Dahan-dahan akong tumayo. Nakasandal sa aking baston na yari sa nara. Hindi ko ito ginagamit dahil hindi na ako makalakat. Matibay pa ang nga binti ko dahil sa 30 taong pag-akyat baba sa hagdan para magbenta ng mga property. Ginagamit ko ito dahil nagbibigay ito NG tindig at autoridad kapag nagtuturo NG megabagay. Naglakad ako papuntang kusina. Magulo ang lahat. May mga balat ng gulay sa sahig, harina sa itim na granite na counter, at isang pawisang Vanessa na hulas ang makeup, nakikipaglaban sa isang kastiro na kaldero. Vanessa, iha, amoy sunok, maalumanay kong sabi. Ang boses kong kalmado. Parehong boses na ginagamit ko sa pakikipagnegosyo ng milyon-milyon nang hindi kumukurap. Padabog siyang lumingon. Nanlalaki ang mga mata niya. Alam ko, Mama Cora, hindi ko kailangang sabihin mo pa, asik niya. Nakita kong sinusubukan niyang magluto ng isang komplikadong kare-kare. Isang bagay na halatang nakita lang niya sa internet pero wala siyang pasensya para gawin ng tama. Maitim na ang gilid ng sarsa. Automatiko kong inilapak ang baston ko sa Central Island at lumapit sa lababo para mahugas ang kamay. Tulungan na kitang isalbay ang sarsa. Ilipat lang natin sa ibang kaldero at dagdagan ng kaunting pagsisimula ko habang naghahanap ng malinis na sandok. Saka iyon nangyari. Padabok na ibinaksak ni Vanessa ang sandok sa lababo, dahilan para tumalsik ang mainit na sarsa sa aking cream na silk blouse. Ang ingay ng bakal ay nakpatahimik sa mga nag-usap sa kabilang sala. Sumilip ang bisita mula sa arkong pinto. Nasa likod ko mismo si Julius. Tama na. Tili niya. Pulang-pula ang muha sa galit. Sawang-sawa na ako. Palagi ka na lang nakikialam. Gusto ko lang makatulong. Nasusuno na ang pagkain para sa mabisita mo, sagot ko. Pinapanatili ang kalmado kahit ramdam ko ang pag-akyat ng init sa liko. Humakbang si Vanessa palapit sa akin, sinasakop ang personal space ko. Tiningnan niya ako ng purong pandidiri, nasa isang saglit. Naramdaman kong ang liit-liit ko. Walang kwentang matanda. Umaalingaw-ngaw ang boses niya sa mga pader na may tiles. Nakakabala ka lang at wala ka ng silbi. Maupo ka na lang doon dahil yan na lang ang silbi mo. Ang sumunod na katahimikan ay parang sa sementeryo. 12 pares ang mata ang nakatingin sa akin mula sa pinto.
Nakita ko ang nga amiga ni Vanessa na nagtakip ngang bibig, nakukunwaring na shock, pero kumikinang ang nga mata dahil sa chismis. Pero ang pinakamasakit sa akin, ang totoong dumurok sa puso ko ng sandaling iyon, ay hindi ang sigaw walang hiyang babaeng ito, kundi ang reaksyon ni Julius, ang anak kong binuhat ko ng mamatay, ang asawa ko at iwan kaming baon sa utang. Ang lalaking pinag-aral ko sa private university sa pamamagitan ng pagbebenta ng lupa at pakikipagbuno sa mga matitigas na kontraktor. Bumaba ang tingin ng lalaking iyon. Nakatingin lang si Julius sa sapatos niya. Hindi niya sinabing, Vanessa, igalang mo ang nanay ko. Wala kang utang na loob. Hindi. Sinabi lang niya. Huwag mo siyang kausapin ngang ganyan. Nanatili siyang tahimik. Kasapwat sa kanyang katahimikan. Isang duwag sa sarili niyang bahay. Nakaramdam akong biglang panlalamig sa dibdib, parang kinuha ang puso ko at inilagay sa freezer kasama ng yelo para sa whiskey. Walang kwentang matanda. Umalingaw-ngaw ang nga salita sa isip ko. Walang silbi. Ako, si Corazon. Nanak tayong Bato Properties gamit lang ang hiniram na desk at sirang telepono. Ako, na mas marunong pang bumasa ang blueprints kaysa sa mga engineer. Ako na nakakaalam ng halaga ng bawat metro kwadrado ng bawat kanto ng lungsod na ito. Ako na nagbabayad ng credit card na ginamit ni Vanessa pambili ng nga sangkap na ngayon ay sinusunog niya. Huminga ako ng malalim. Nandun pa rin ang amoy ng sunog na bawang. Pero ngayon, amoy katapusan na. Tinitigan ko si Vanessa sa mata. Hinihintay niyang umiyak ako o sigawan siya pabalik. Para gumawa ng eksena at palabasin na siya ang biktima ng isang masamang biyenan sa harap ng mga kaibigan niya. Hinihintay niya ang emosyonal na reaksyon ng isang nasaktang matanda. Pero hindi ako isang nasaktang matanda. Isa akong retiradong negosyante. At sa negosyo, kapag may sumira sa kontrata ng pagtitiwala, hindi ka umiyak. Ipinapatupad mo ang cancellation clause. Inayos ko ang blusa kong may mansa ang sarsa ng may dignidad. Mahigpit kong hinawakan ang baston ko. Ramdam ang makinis na kahoy sa ilalim ng madaliri kong may singsing. Okay. Sabi ko, isang simpleng salita. Tuyot. Walang emosyon. Walang panginginig sa boses ko. Kumurap si Vanessa, naguluhan sa kawalan ng drama. Nag-angat ng tingin si Julius. Umaasang maayos ko na naman ang lahat tulad ng dati, tinatapalan ng pera at katahimikan ang mga problema para walang masabi ang ibang tao. Tumalikod ako at naglakad palabas ng kusina. Dumaan ako sa mga bisita na umatras na para bang may nakakahawa akong sakit. Walang nagsalita. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Vanessa sa likod ko at ang muling paghampas sa mga kaldero. Pakiramdam niya ay nanalo siya ng teritoryo. Lumabas akong bahay papunta sa front garden. Ang sariwang hangin ay tumama sa mukha ko. Tumulong sa aking mag-isip ng malinaw. Hindi nanginginig ang mga kamay ko. Matatak ang maito. Naglakad ako papunta sa kotse ko, isang klasikong German sedan na pinapanatili kong perpekto, at umupo sa driver's seat. Hindi ko muna pinaandar ang makina. Tinitigan ko ang labas ng bahay. Naalala ko ang araw na pinirmahan ko ang sekapambili nito. Para makapagsimula kayo ng walang utang. Anak, sabi ko kay Julius noon. Naalala ko ang mabuwan ng deposito na ipinapadala ko sa account ni Vanessa tuwing unang araw ng buwan bilang tulong sa pamilya, isang malaking halaga para sana hindi makulang ang mga apo ko, kung makakaroon man, pero alam kong ginagastos lang sa mga branded na damit at mayayabang na dinner dates. Asterisk walang kwentang matanda. Asterisk binuksan ko ang aking leather bag at kinuha ang aking personal na planner. Hindi ako gumagamit ng cellphone para sa mga ganitong bagay. Ang mga seryosong usapin ay nangangailangan ng papel at ballpen, o kahit man lang ang pagiging formal ng paghahanap ng numero sa isang leather notebook. Hinanap ko ang litsang if etu. Fernandez, ang abogado ko sa loob ng 40 taon. Ang taong tumulong sa akin na protektahan ang nga ari-arian ko noong panahong sinasabi nilang hindi raw kayan ng babae magpatakbo ng real estate. Dinial ko ang numero sa cellphone ko. Linggo noon, pero palaging sinasagot ni Fernandez ang tawag ko. Alam niya na kapag tumawag si Corazon ng linggo, hindi ito para mangumusta. Corazon, pause ang boses niya sa ikatlong ring. May problema ba? Tiningnan ko ang bintana ng kusina ng anak ko. Nakikita ko ang mga anino nila na gumagalaw sa loop, tumatawa, siguradong ipinagdiriwang ang pag-alis ko. Siguradong nagbubuhos si Julius ng alak. Nakahinga ng maluwag na nawala ang tensyon dahil umalis na ang nanay niya. Si Vanessa naman, siguradong kinukwento ang bersyon niya para magpa-victim.
Wala, Roberto. Walang problema. Sabi ko at nagulat ako kung gaano kakalmado ang boses ko. Sa katunayan, tingin ko gagawa ako ng isang napakagandang bagay para sa sarili ko. Ano yun? Kailangan kong ianda mo ang mga dokumento para ipatigil ang mga automatic transfer sa account ni na Julius at Vanessa. Lahat, ang hulog sa bahay, ang list ng SUV, ang extension ng credit cards, at ang buwan ng allowance, nakaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Mas kilala ni Roberto Fernandez ang pananalapi ko kaysa kaninuman. Alam niya na ang ibig sabihin nito ay tatanggalan ko sila ang hangin. Corazon. Halos iyon na ang buong kinikita nila. Malaki ang sweldo ni Julius sa law firm, pero hindi yun sasapat sa luho nila. Babaksak sila sa loob ng 2 buwan. 4 na araw, pagtatama ko, habang tinitingnan ang perpekto kong manicure. Gusto kong matanggap nila ang official notice sa loob ng 4 na araw. At Roberto, gusto kong ihanda mo rin ang eviction notice. Nakapangalan sa kumpanya ang bahay, di ba? Technically times usufruct times lang ang ibinigay mo sa kanila. Pwedeng bawin anytime. Bawin mo. Sigurado ka ba? Anak mo siya. Ipinikit ko ang mamata ko. Nakita ko ang imahe ni Julius na nakatingin sa sapatos niya habang tinatawag akong walang kwenta ng asawa niya. Ang lalaking hindi kayang ipagtanggol ang sarili niyang ina ay hindi karapat-dapat tumira sa ilalim ng bubong na binayaran niya. Sigurado ako. Roberto. Mukhang isa na nga akong walang kwentang matanda na wala ng silbi. At kung wala na akong silbi, hindi na rin ako magsisilbing personal nilang bangko. Gawin mo. Sige. Sa Huwebes, nasa pinto nila ang notaryo. Binaba ko ang telepono. Pinaandar ko ang makina ng kotse. Ang mahinang ugong ng makina ay nagbigay sa akin ng kakaibang kasiyahan. Hindi ako nakaramdam ng lungkot. Ang naramdaman ko ay ang malamig at bakal na kalinawan na nararamdaman ko bago ako maklose ng isang mahirap na deal. Nung alam kong hawak ko lahat ng alas at hindi man lang alam ng kabilang partido na nagsimula na ang laro, tiningnan ko ang rear view mirror habang papalayo ako. Ang ganda ang bahay. Perpekto. Isang malaking fasade. Ang buong buhay nila ay isang ilusyon na nakatayo sa aking mapundasyon. At nagdesisyon na akong tanggalin ang mapundasyon. Nakmaneho ako pabalik sa aking tsondo. Isang lugar na mas simple, pero puno ang liwanag at kapayapaan. Habang nakmamaneho sa EDSA, nadaanan ko ang isa sa mga building na ipinatayo ko 20 taon na ang nakarating. Asterisk, Corazon Building asterisk. Nakaukit sa tanso sa entrance. Napanggiti ako. Sa loob ng maraming taon, hinayaan kong tratuhin nila akong parang maamong lola. Isang sunod-sunuran na dapat magpasalamat sa mga mumong atensyon na ibinibigay nila. Napakamalan kong pagmamahal ang kahinaan. Nakapagpalaki ako ng anak na umaasa sa akin at kinunsinti ko ang isang manugang na walang modo para lang hindi ako mag-isa. Pero ang pag-isa, narealis ko sa red light na iyon, ay mas mabuti kaysa sa kawalan ng respeto. Pag-uwi ko, nagsalin ako ng red wine. Umupo ako sa paborito kong silya, ang nakaharap sa bintana kung saan kita ang buong lungsod. Kinuha ko ang aking ledger, ang lumang notebook na may itim na cover kung saan ko isinusulat ang lahat. Binuksan ko ang pahinang may pamagat na Julius at Vanessa. Nakakadiri ang listahan ng gastos, golf club, premium gym, weekend trips, mga dinner, damit. Kinwenta ko ang total sa isip ko. Isa itong pambihirang kayamanan. Kayamanang pinahirapan ko gamit ang pawis ko. Nagbenta ng bahay sa ilalim ng araw. Nakipagdeal sa mga mason at mga kurakot na opisyal. Kinuha ko ang fountain pen ko, ang iniregalo ng asawa ko bago siya namatay. At nang may matatak at eleganteng guhit, gumawa ako ng pulang linya pa diagonal sa buong pahina. Asterisk. Cancelled asterisk. Isinulat ko sa gilid. Nakaramdam ako ng gaan. Nakaramdam ako ng kapangyarihan. Naramdaman ko ang pagiging Corazon noong 30 taon, na ang nakakaraan, ang babaeng walang makakapigil. 4 na araw. Kailangan lang nilang maghintay ng 4 na araw para malaman na ang walang kwentang matanda pala ang may hawak ng remote control ng buhay nila. Inisip ko ang mukha ni Vanessa kapag na-decline ang card niya sa supermarket o sa salon. Inisip ko si Julius na nakatanggap ng tawag mula sa bangko. Sumimsim ako ng alak. Masarap ito. Mas masarap kaysa sa suka na sineserve nila sa bahay ng anak ko. Sumapit ang gabi sa lungsod at nanatili ako doon sa dilim. Pinaplano ang mga susunod kong hakbang. Dahil hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa karangalan. At kung kailangan nilang matutong irespeto ako sa pamamagitan ng pagkalubog sa utang,
Magiging leksyon iyon na hindi nila kailanman makakalimutan. Tumunok ulit ang telepono. Text mula kay Julius. Nay, umalis kayo nang walang paalam. Tampo si Val. Sabi niya sinira niyo daw yung lunch niya. Sana makapag-sorry kayo mamaya. Napahalahak ako ng tuyot, isang tawa na umalingaw-ngaw sa mawalang lamang pader ng salako. Oh, Julius, bulong ko sa patay na telepono. Wala kang ideya sa ihihingi ko ng tawad sa inyo. Tumayo ako at pumunta sa desk ko. Marami akong tatrabahuhin. Kailangan kong i-review ang mga assets ko, ang mga testamento ko, ang mga properties ko. Ang makinarya ng dikmaan ni Corazon ay nagsimula na at ang unang pasabog ay darating sa Huwebes ng umaga, nakabalot sa isang legal na sobrenamay Selyong Urgen. Sumapit ang Lunes nang may nakakonsultong linaw na taglay ng mga araw pagkatapos ng isang sakuna. Gumising ako ngang 5:00 ngang umaga. Tulad ng ginagawa ko ng buong debosyon sa nakalipas na 40 taon. Ang katawan ko ay may internal clock na nakachalibrate sa responsibilidad at sipak sa trabaho. Isang bagay na hindi alam ngang anak kong si Julius at asawa niyang si Vanessa. Naksalin akong kape, black at walang asukal, matapang parang hampas sa mesa, at pumunta sa study room ko. Ang kondo ko ay isang penthouse, na may view ng kabundukan. Pinalamutian ng mahogany furniture at leather. Walang kwentang minimalis na gaya ng klinika ng dentista kung saan nakatira ang anak ko. Dito, amoy lumang libro, wax ng kahoy, at katahimikan. Ang katahimikang iyon na dati ay parang kalungkutan sa akin. Ngayon ay lasang kalayaan. Umupo ako sa tapat ng desk ko. Isang matibay na piraso na nabili ko sa isang subasta nang maklos ko ang unang deal ko sa isang international hotel chain. Sa ibabaw ng berdeng leather, inilata ko ang tinatawag kong autopsy. Ito ang mga bank statement sa nakalipas na 6 na buwan ng mga extension cards na ibinigay ko kina Julius at Vanessa. Nagsimula akong mag-highlight gamit ang yellow marker sa bawat walang kwentang gastos. Sa simula, mabilis ang galawang kamay ko. Pero habang bumababa ako sa makolungang numero, napilitan akong tumigil dahil sa galit. PHP 4,000 sa isang dog grooming salon, bulong ko. Ramdam ang paninigas ng pangako. At wala man lang silang aso. Para pala sa pudel ng nanay ni Vanessa. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Restaurant LeBlanc, PHP 8,000. Holistic Spa Renasser, PHP 5,000. Imported Boutique, PHP 12,000. Walang katapusan ang listahan. Hindi to mga gastos para mabuhay. Hindi to gamot. O tuition para sa mga apong hindi naman nag-exist. O mga repair sa bahay. Mga luho ito. Ito ang gasolina ang isang buhay ang pagpapanggap na pinopondohan ko habang dinuduraan nila ako sa mukha. Hinubat ko ang reading glasses ko at minasahe ang tulay ngeng ilong ko. Sa loop ngeng maraming taon, sinasabi ko sa sarili ko na ginagawa ko ito dahil sa pagmamahal. Na ang pera ay para mapabuti ang pamilya. Pero nang makita ko ang nga malamig at matitigas na numerong ito, narealis ko na hindi ko pinopondohan ang ikabubuti nila. Pinopondohan ko ang sarili kong kahihiyan. Bawat pisong ibinibigay ko sa kanila ay dagdag na pako sa kabaong nga aking karangalan. Tumayo ako at naglakad papunta sa vault na nakabaon sa likod ng isang painting ng dalampasigan. Isang painting na ibinayad sa akin ng isang kliyente ilang dekada na ang nakakalipas. Inikot ko ang combination. Kanan, kaliwa, kanan. Ang metalikong click, ngamgalok ng bumukas ito ay parang musika sa aking mga tainga. Walang alahas sa loop. Para sa akin, baduy ang alahas kung hindi ginagamit. Ang nasa loop ay kapangyarihan. Kapangyarihan sa anyong papel. Kinuha ko ang isang maroon na leather folder. Sa loop ay ang nga orihinal na titulo ng ilang properties, pero may partikular akong hinahanap. Isang dokumento na ginawa ko 10 taon na ang nakakaraan ng magpakasal si Julius kay Vanessa, at ibinulong ng aking instinto ng pating na mag-ingat ako. Ito ang Times Contract of Comodatum Times ng commercial space kung saan naroon ang law firm ni Julius. Ipinagmamalaki ng anak ko na partner siya sa isang sikat na law firm, Fernandez and Associates. Ang hindi alam ng mga partner at kliyente niya, at ang pilit kinakalimutan ni Julius, ay ang building kung saan sila nag-opisina ay sa akin. Buong building. At ang lease contract ay may isang napaka-specific na clause, Clause 14B, na nagpapahintulot sa may-ari na kanslahin ang kontrata unilaterally kung may madiskubreng manggagawaing labag sa moralidad o interes ng nagpapaupa. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi umabot sa mata ko.
Abogado si Julius. Dapat binasa niya ang fine print, pero hindi niya kailanman ginawa dahil buo ang tiwala niyang hindi siya pababayaan ni Mommy. Laking pagkakamali, bata. Sabi ko ng malakas, hinihimas ang nakateksture na papel. Huwag na huwag mong mamalitin ang taong nagturo sayong maglakad. Bumalik ako sa desk hawak ang kontrata. Kinuha ko rin ang mga life insurance policies at trust funds. Nakapangalan lahat sa akin. Pwedeng bawiin lahat. Naramdaman ko ang sarili ko na parang isang general na sinusuri ang kanyang armas bago ang huling laban. May mga tangke ako, missiles, at snipers, at sila ay nakikipaglaban gamit ang water gun. Lumipas ang umaga at nagdesisyon akong kailangan kong lumabas. Hindi ako pwedeng makulong kasama ngalit ko. Nagsuot ako ngang navy blue na suit. Perpekto. Yung tipong sumisigaw ngang autoridad. At isinuot ko ang mga perlas ko. Kinuha ko ang baston ko at bumaba sa parking. Nagmaneho ako papunta sa head office ng Bato Properties. Ilang buwan na akong hindi pumupunta dun. Mula nang opisyal akong magretiro para magbigay daan sa bagong henerasyon, iniwasan kong pumunta para hindi makaramdam ng nostalgia. Pero ngayon, ang nostalgia ay isang luho na hindi ko pwedeng payagan. Pagpasok ko sa marble lobby, ang security guard, isang matandang lalaking nagnangalang Mang Anselmo, ay napatayo ng mabilis. Muntik nang matumba ang silya niya. Doña Corazon, bulalas niya sabay hawak sa sombrero niya. Anong himala? Hindi po namin alam na darating kayo. Gusto niyo po bang tawagin ko si Ramon? Huwag kang mag-alala. Anselmo, may i-check lang ako. Kumusta ang apo mo, yung nakasakit? Mabuti na po, Doña Corazon. Salamat sa Diyos at sa espesyalistang nirekomenda niyo. Hindi ko po alam kung paano ko mababayaran ang utang na loob ko sa inyo. Tumango ako at bahagyang ngumiti. Iyan ang tinutukoy ko. Respeto, pasasalamat, katapatan, mga bagay na mas naiintindihan pa ang isang security guard kaysa sa sarili kong dugo. Sumakay ako sa private elevator at pinindot ang 10th floor. Bumukas ang nga pinto at sumalubong sa akin ang ingay ng opisina. Tumutunog ang nga telepono. Mga taong nagmamadali hawak ang blueprints, amoy kape at toner. Naglakad ako sa gitnang pasilyo at, na parabang may nakikitang signal, humina ang ingay. Ang mga real estate agents, mga kabataang uhaw sa tagumpay, ay nagangat ng tingin. Nakilala ako ng ilan at siniko ang iba. Si Doña Yan, ang founder, narinig kong bulong nila. Si Ramon, ang dati kong sales manager at ngayon ay general manager, ay lumabas mula sa glass office niya nang makita ako. Isa siyang 45 anyos na lalaki. Tuso parang asong gubat at tapat parang guard dog. Corazon, sabi niya sabay buka ng mga braso. Anong atin? May problema ba? Inimbitahan niya ako sa opisina niya na dati ay opisina ko. Umupo ako sa isa sa mga silya para sa bisita at tinanggihan ang main chair. Ramon, kailangan kong pakiusapan ka na gawin to ng patago. Sabi ko, direkta sa punto. Kahit ano. Ikaw ang boss dito. Kahit wala na ang pangalan mo sa pinto. Kailangan ko ng updated appraisal ng bahay sa Ayala Alabang, yung tinitirhan nina Julius at Vanessa. At gusto kong i-verify mo ang legal status ng opisina ng law firm ni Julius. Gusto kong malaman kung bayad sila sa maintenance at sa amilyar na dapat nilang bayaran bilang nga nangungupahan. Tinaas ni Ramon ang isang kilay niya. Kilala niya si Julius. Alam niyang siya ang kahinaan ko. May problema ba sa Paraiso? Maingat niyang tanong. Sabihin na nating may peste sa Paraiso, at magfufumigate ako. Tuyot kong sagot. At Ramon, gusto kong gawin to ngayon. Bukas, gusto ko ang mga report sa desk ko unang-una sa umaga. Consider it done. May iba pa ba? Gusto kong kontakin mo si Gabi, ang manager ng National Bank. Sabihin mo sa kanya na pupunta ako bukas ng 10 AM. Ihanda niya ang mga papeles para sa total restructuring ng personal at corporate accounts ko. Isinulat lahat ni Ramon sa notebook niya nang walang tanong-tanong. Iyon ang pinakaibangang profesional sa baguhan. Alam niya na kung humingi si Corazon ng appraisal sa bahay ng anak niya, hindi iyon para i-renovate. Lumabas ako ng opisina na nakakaramdam ng sigla. Ang paglalakad sa mga pasilyong iyon ay nagpaalala sa akin kung sino ako. Hindi ako ang walang kwentang matanda na nakakabala sa kusina. Ako ang babaeng nagtayo nga mga pader na ito. Ako ang babaeng nakipagdeal sa mga kurakot na sindikato at nanalo. Ako ang babaeng nagtransform mga bakanteng lote para maging maunlat na komunidad.
Paano ko hinayaang maramdaman kong ang liit-liit ko? Habang nakmamaniyo pabalik, nadanan ko ang isang water feature sa isang mall. Saglit kong nakita ang refleksyon ko sa salamin habang naghihintay sa red light. Nakita ko ang mga kulubot. Oh, nakita ko ang puting buhok na perpektong nakaayos. Pero nakita ko rin ang nga mata ang tingin na parang asero na natulo. Natakpan ang maling akalan ng pagiging malambing na ina. Tinawag ako ni Vanessa na walang kwenta dahil hindi na ako makapagluto o mag-alaga ng maapong hindi naman nak-exist. Para sa kanya, ang silbiing tao ay nasusukat sa kung ano ang kaya nitong gawin nang makamay nito sa sandaling iyon. Magiwa ng sibuyas, magugas ng pinggan, pumirma ng seke. Ang pananaw niya ay napakakitid, napakalimitado. Hindi niya naintindihan na ang silbi ko ay nasa utak ko, sa mga koneksyon ko, sa kakayahan kong makita ang paparating na sakuna, at kung kailangan, ay simulan ito. Umuwi ako at naghanda ang simpleng tanghalian, salat at isda. Kumain ako ng tahimik, nilalasap ang bawat subo, nang walang pumupuna sa paraan kong pakain o nambabalewala sa akin para lang tumingin sa cellphone niya. Bandang hapon, nag-vibrate ang cellphone ko. Si Julius na naman. Asterisk. Nay, seryoso, sumagot po kayo. Nag-alala si Vanessa kasi hindi niyo pa dinedeposit yung para sa card at na-decline yung online payment niya. Siguradong error lang ng bangko. Pero sabihan niyo ako para mapanatak siya. Binasa ko ang mensahe at napahalahak ng tuyot. Nag-aalala. Siyempre nag-aalala siya. Hindi para sa akin, hindi sa kung anong nararamdaman ko pagkatapos niya akong palayasin sa bahay niya na parang aso. Nag-aalala siya dahil tumigil na ang pagpasok ng pera niya. Hindi ako sumagot, inilapag ko ang telepono sa center table at pumunta sa library ko. Kumuha ako ng mapa ng lungsod, isang lumang mapa na naka-frame. Itinuro ko gamit ang daliri ko ang ruta mula sa bahay ko hanggang sa sports club kung saan nagtetenis si Vanessa tuwing Martes at Huwebes. Bukas ay Martes. Kung puputulin ko ang pera ngayon, pribado ang epekto. Nakakainis ang ma-decline online, pero walang nakakakita. Pero kung gusto kong bumaon ang leksyon sa utak niya, kailangang maging pampubliko ang epekto. Ang kahihiyan ay mas epektibong guro kaysa sa kakulangan. Naalala ko na ang membership sa club, ang shares na mas mahal pa sa luxury car, ay nakapangalan sa akin. Ako ang principal member. Sila ay mga dependents lang. Umupo ako sa silya ko at pumikit. Inilalarawan ang chessboard. Move 1. Total financial block in process. Move 2. Social destabilization. Move 3. Legal blow. Ang eviction. Nakaramdam akong kirot sa dibdib ko. Hindi inatake sa puso. Kalungkutan iyon. Kalungkutan para kay Julius. Paano ako nakapagpalaki nga nitong kahinang lalaki? Kailan siya naging palamuti na lang ang babaeng yun? Baka kasalanan ko. Baka sa kagustuhan kong ibigay sa kanya lahat ng hindi ko naranasan. Tinanggal ko ang pinakamahalagang bagay ang karakter. Tinanggal ko sa kanya ang pangangailangang lumaban. Well, naisip ko sabay dilat at paktingin sa paklubok na araw na nakukulay kahel sa lungsod. Hindi pa huli ang lahat para turuan ang anak. Minsan ang pinakamahirap na leksyon ay ang nagtuturo ng pinakamarami. Kung kailangan kong sirain siya para mabuo ulit, gagawin ko. Tumayo ako at pumunta sa closet. Hinanap ko ang pinakamaganda kong cocktail dress. Isang itim, simple pero elegante. Bukas, hindi ako pupunta sa club para magtenis. Bukas, pupunta ako para kausapin ang admin at nakataon lang na gagawin ko ito sa oras na umiinom ng margarita si Vanessa kasama ang mga kaibigan niya pagkatapos maglaro. Nagsimula ng mabuo ang plano ko. Malinaw at malupit. Hindi ito paghihiganti. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Ito ay hustisya. Pagbabalik ng balanse. Kumuha sila ng kumuha. At inubos ang emosyonal at financial kong account. Ngayon, ako naman ang magwi-withdraw. Tuluyang sumapit ang gabi. Kumikinang ang nga ilaw sa lungsod, sa ibaba na parang nga diyamanteng isinabog sa itim na pelus. Mula sa itaas, ang liit-liit at walang kwentang lahat. Ang problema ni Vanessa, ang masigaw niya, ang kayabangan niya, ang liit-liit tingnan mula rito. Nagsalin ako ne. Ikalawang baso ne alak. Ngayon ay isang Cabernet Reserve na itinago ko para sa isang espesyal na okasyon. Para sa walang kwentang matanda, Tosko mag-isa sa harap ng bintana. Nilalasap ang kabalintunaan. Matulog kayo ng mahimbing ngayong gabi, nga mahal kong anak. Dahil bukas kakatok ang realidad sa pinto ninyo at hindi ito magdadala ng leche flan. Natulog ako ng may malinaw na isip, hindi ko kailangan ng sleeping pills. Ang katiyakan ng pagkontrol.
ay ang pinakamagandang pampatulog. Bukas ay magiging mahabang araw. Bukas, babalik si Corazon sa laban at kawaan nawa nga, Diyos ang sinumang hahadlang sa landas ko. Dahil ako, hindi ako maawa. Ang katahimikan sa kwarto ko ay huling binasak ning pag-vibrate ning cellphone. Isa na namang text. Hindi ko man lang tiningnan. Pinatay ko ito at inilapak sa bedside table. Nagsimula na ang laro at hawak ko ang white pieces. Ako ang unang titira. Martes ng umaga. Bumanggat sa country club ang pamilyar na amoy ng bagong tabas na damo at times old money asterisk. Dumating ako ng 10:30. Nagmamaneho ng sarili kong kotse ng walang driver. Dahil gusto kong maramdaman ang pagawak sa manibela. Ang gwardiya sa entrance, lalaking 20 taon na doon, ay itinaas ang harang bago ko pa may baba ang bintana. Alam niya kung sino ang nagbabayat ng pinakamataas na annual dues sa listahan ng mga founding members. Hindi ako naka-sports attire. Naka-baigalinen suit ako. Presko pero formal. At ang dark sunglasses ko na nagtatago ng anumang emosyon. Naglakad ako papunta sa main terrace, yung may view ng clay courts, kung saan ang mga asawangang nga negosyante ay nakukunwaring atleta habang pinakusapan ang mga kasambahay nila at ang mga susunod nilang plastic surgery. Umupo ako sa wrought iron table sa ilalim ng puting payong. Ang waiter, isang binatilyo na nagnanggalang Luis, ay halos patakbong lumapit. Good morning, Doña Corazon. Kukunin ko po ang mineral lemonade with mint ninyo. Salamat, Luis. At pakitawag si Mr. Montelibano, ang manager. Sabihin mong urgan, pero wag masyadong halata. Habang naghihintay, tiningnan ko ang court number 3. Nandun si Vanessa. Naka-immaculate white skirt. Designer Pfizer na kasing halaga ngang. Isang buwang sweldo ngang obrero. At humahalakak kasama ngang 3 kaibigan. Ang ganda-ganda niya. Walang pakialam sa mundo. Muha siyang taong naniniwala na ang buhay ay isang all-you-can-eat buffet kung saan hindi ka na pababayarin. Hinampas niya ang bola ng malakas. Sumisigaw na parang mga professional tennis player sa TV. Ay enjoy mo lang yan, iha. Naisip ko habang nakadekwatro. Dahil yan na ang huling set na lalaruin mo gamit ang pera ko. Dumating si Mr. Montelibano na pinupunasan ang pawisano niya gamit ang panyo. Isa siyang nerbiyosong tao na alam na ang trabaho niya ay nakadepende sa pagpapasaya sa mga miyembrong talagang mahalaga. Doña Corazon, anong sorpresa? May problema po ba sa serbisyo? Maupo ka, Ricardo. Itinuro ko ang bakanteng silya. Sumunod siya. Hindi sa serbisyo. Sa pag-manage ng principal membership ko. Kailangan kong magbago agad ng dependents. Naglabas ako sa bag ko ngeng. Sobre na may logo ngeng abogado ko. Simula ngayon. Ang anak kong si Julius at ang asawa niyang si Vanessa ay tinatanggal na sa family account ko. Ang mga access cards nila, ang mga pirma nila para kumain sa restaurant, at ang mga court reservations ay cancelled na. Namutla si Montelibano. Tumingin siya sa court kung saan nagse-celebrate ng point si Vanessa. Pero, Doña Corazon, naglalaro po si Ma'am Vanessa ngayon at nagpareserve po siya sa table 4 para sa lunch nila, NG mga kaibigan niya. Alam ko. Sabi ko, hinubad ang shades para tignan siya sa mata. At sana may dala siyang cash. Ricardo, dahil kung susubukan nilang i-charge sa membership number ko, sagot mo na yon. I-block mo na lahat ngayon. Napalunok ang manager at tumango, at umalis bit-bit ang sobre pabalik sa admin office. Sinuot ko ulit ang shades ko, at umigop energy lemonade. Malamig, maasim, at matamis perpekto. Ang unang hakbang ay nangyari ng tahimik. Walang nakapansin sa teras. Patuloy sa pagsikat ang araw. Patuloy sa pagtalbog ang mga bola. Pero sa computer system ng club, ang status ni Vanessa ay nagbago mula VIP dependent naging persona non grata. Lumipas ang 40 minuto, natapos ang laro. Nakita ko si Vanessa at ang mga kaibigan niya na naglalakad papunta sa rest area. Tumatawa at pinupunasan ang pawis gamit ang mga burdadong tuwalya ng club. Umupo sila sa mesang malapit sa bar. Mga 20 metro mula sa kinaroroonan ko. Bahagya akong nakatago sa likod ng isang haligi na bato at mga bougainvillea, pero perpekto ang view ko. Pumitik si Vanessa ng daliri para tawagin ang waiter. Lagi akong nainis sa galaw na yun. Galaw yun ng taong hindi pa nakapaglingkod kahit kanino. Isang raw ng mimosas para ay celebrate ang panalo ko. Sigaw niya ng sapat ang lakas para marinig ngang kalahating ang club. At pakibigay ngang menu. Mamatay-matay na ko sa gutom. Umorder kayo ngang kahit anong gusto niyo.
Girls. Ako ang taya ngayon. Pumalakpak ang mga kaibigan niya. Mga babaeng tulad din niya. Puro palamuti pero walang laman. Pinag-usapan nila ang mga asawa nila na parabang naglalakat na ATM ang mga ito. Dumating ang waiter. Dala ang mga baso ng champagne at orange juice. Nagtawa si Vanessa. Masayang masaya. Para sa atin, at dahil hindi natin kailangang magtrabaho sa nakakabagot na opisina, sabi niya. At nagtawanan silang lahat. Nakaramdam akong ngirot ng galit, pero hinayaan ko lang. Ang galit ay nakakapalabong ng isip, at kailangan kong maging malinaw. Kinuha ko ang cellphone ko at chinek ang email. May confirmation ako mula kay Ramon. Ang inspeksyon ng munisipyo sa building ni Julius ay nakasyedula ngayong hapon. Isang surprise inspection na ni-request mismo ng may-ari dahil sa structural concerns. Mapapanatili nitong abala si Julius at malayo sa cellphone ng mahabang oras. Biglang nagbago ang eksena sa mesa ni Vanessa. Lumapit ang waiter dala ang wireless card terminal. Mukhang naniningil na ngayon ang clue para sa drinks kung hindi. Ito itcharge sa members account. Isang bagong patakaran na ako mismo ang nagsuggest sa nakaraang board meeting para ihanda ang ganitong sitwasyon. Inilabas ni Vanessa ang black card. Ang extension ng account ko na ginagamit niyang parang magic wand. Ini-sweep niya ng may kayabangan, hindi man lang tinitignan ang halaga. Patuloy siyang nakikipag-usap sa kaibigan niya sa kanan tungkol sa trip sa tulum. Tumunog ang makina ng matinis at nakakairitang tunog. Asterisk beep, beep, beep. Asterisk inlovang tingin ng waiter sa screen. Mukhang nailang. Excuse me, Ma'am Vanessa. Na-decline po ang card. Tumigil sa pagtawa si Vanessa. Kumunot ang nu. Ang parehong kunot sa nu na ginagastusan niya ng malaking halaga sa Botox. Anong sabi mo? Impossible yan. Wala yang limit. Ay swipe mo ulit. Baka walang signal yang makina mo. Sumunot ang waiter. Tumunok ulit. Decline. Naging mabigat ang katahimikan sa mesa nga kaibigan. Hindi na sila nag-usap tungkol sa tulum. Ngayon, nakatingin na lang sila sa kanilang mga mimosa ng nailang dahil sa hiya. Ang tanga naman. Sigaw ni Vanessa. Nilalakasan ang boses. Bangko yan. Siguradong blinok. For security dahil bumili ako ng flights kahapon. Akin na. Ay 302. Kumuha siya ng isa pang card. Ang debit card kung saan ko dinedeposito ang buwan ng allowance. Ang account na naging zero balance nung Lunes ng umaga. Ang waiter. Na halatang pinapawisan na. Ay siningit ang pangalawang card. Nahintay sila ang ilang segundong parang walang hanggan. Insufficient funds. Ngayon. Hindi na kailangang sabihin ng waiter. Ang tunog ng makina ay sapat ng hatol. Namula si Vanessa. Isang kulay na pangit tingnan kontra sa puting damit niya. Hindi ko maintindihan. Bulong niya habang taranta na nahahanap sa bag niya. May pera ako. Nagdedeposito ng maaga ang biyenan ko. Baka system error ng bangko. Ma'am. Kung gusto niyo po, pwede nating i-try yung ibang payment method. Mungkahing waiter sa mahinang boses. Sinusubukang isalba ang dignidad na siya mismo ang nagsisira. Wala akong ibang pambayad, sigaw niya. At ngayon, maraming ulo sa teras ang lumingon. Nakakatawa to. Miyembro ako ng club na to. I charge mo sa membership account ko at tapos. Ako na ang ayos nito sa bangko mamaya. Umatras ang waiter na parabang natatakot na kagatin siya ni Vanessa. I'm very sorry, Ma'am Vanessa. Pero nakalagay po sa system na blocked ang user ninyo sa pag-charge sa principal account. Nakalagay po inactive kayo. Ano? Tumayo si Vanessa at muntik nang matumba ang silya. Anong inactive? Ako ang manugang ni Corazon de la Garza. Tawagin mo ang manager ngayon din. Iyon na ang tamang sandali. Bumagsak na ang domino at umalinggaw na ngay sa buong patio. Dahan-dahan akong tumayo. Pinapakpak ang linen skirt ko. Kinuha ko ang baston ko, hindi para sumuporta kundi para markahan ang bawat hakbang ko sa mga batong sahig. Tok, tok, tok. Ang tuyot na tunonggang kahoy laban sa sahig ay nagpalingon sa ilang tao. Lumabas ako mula sa likod ng haligi at naglakad papunta sa mesa nila. Nakita ako ni Vanessa. Ang ekspresyon niya ay nagbago mula sa galit, naging pakalito, at naging maling ginhawa. Mama Cora, sigaw niya. Kinakawayan ako. Mabuti na lang nandito kayo. Ang gulo-gulong ang lugar na to. Sinasabi nilang hindi raw gumagana ang cards ko at block daw ang account ko. Sabihin niyo nga. Sa kanila kung sino ako. Nakalapit na ako sa mesa nila. Tumingin sa akin ang tatlong kaibigan ni Vanessa na may halong respeto at takot. Alam nila kung sino ako. Alam nila na ang nga building kung saan sila nakatira ay malamang na itinayo o pinondohan ng kumpanya ko.
Huminto ako sa harap ni Vanessa. Hindi ako ngumiti. Ang mukha ko ay parang maskara na gawa sa marmol. Hindi ko na kailangang sabihin sa kanila kung sino ka, Vanessa. Sabi ko sa kalmadong boses. Promay. Projection. Na natututunan lang kapag nagdidirekta ng mga trabahador habang maingay ang makinarya. Alam na nila kung sino ka. Ikaw ang bisitang kakawala lang ng pribilehiyo niya. Nanigas si Vanessa. Nakaawang ang bibig. Anong sinasabi niyo? Bulong niya. Hinihinaan ang boses nang makitang nakatingin ang mga tao. Sinasabi kong hindi gumagana ang cards mo dahil kinansel ako. Sinasabi kong blocked ang account mo sa club dahil tinanggal kita sa membership ko kaninang umaga. Tumingin si Vanessa sa mga kaibigan niya para huminging tulong. Pero iniwas nila ang kanilang tingin. Bakit niyo gagawin to? Ipinapahiya niyo ako sa harap ng lahat. Ikaw ang nakpahiya sa sarili mo noong linggo. Iha, sagot ko, humahagbang palapit. Nung sinigawan mo ako sa sarili kong kusina sa harap ng babisita mo, na isa akong walang kwentang matanda, naalala mo, walang kwenta at nakakaabala. Kaya heto, nagdesisyon akong huwag ng makaabala sa pananalapi niyo. Namutla si Vanessa. Naintindihan na niya sa wakas ang bigat ng pagkakamali niya. Hindi ito isang simpleng pagmamaktol ng isang lola. Isa itong tactical nuclear attack. Mama Chora, parang awa niyo na. Hindi niyo pwedeng gawin to dito. Malalaman ni Julius to. May sariling problema si Julius ngayon. Pinutol ko siya sabay tingin sa relo ko. Kung hindi ako nakakamali sa kalkulasyon ko, sa mga oras na to, malamang inaasikaso niya ang mga municipal inspector sa opisina niya. Mukhang may mga irregularidad sa lease contract ng building niya. Isang kontratang nakataong ako ang kumokontrol. Umatras siya at tumama sa mesa. Nakalampagan ang nga baso ang mimosa. Baliw kayo. Bulong niya. Isa kayong mapagiganting matanda. Isa akong businesswoman. Vanessa. At isinara ko na ang charity branch na nakpopondo NA lifestyle mo. Lumingon ako sa waiter na nakatayo pa rin dun. Maputla at hawak ang terminal. Iho, sabi ko, naglabas ng 500 peso bill sa bag ko. Tip mo para sa abalang ito. Ang bill para sa inumin, pakibigay sa ginang. Kailangan niya itong bayaran ng sarili niya. At kung hindi niya kaya, I suggest na tumawag ka ang security para i-escort siya palabas. Malinaw ang patakaran ng club tungkol sa pagkonsumo ng walang pondo. Inilapag ko ang bill sa tray ng waiter. Tiningnan ko ang mga kaibigan ni Vanessa, na parang gustong maging invisible dahil sa kahihiyan. Have a good day ladies. I enjoy niyo ang araw. Libre lang daw yan. Hindi tulad ng mimosa. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad papunta sa exit. Ramdam ko ang matingin nagbuong club na nakatutok sa likod ko. Wala akong pakialam. Naglakad akong tuwid ang likod, taas nu. Ramdam ang pagdaloy ng kapangyarihan sa aking nga ugat. Hindi ko naramdaman na matanda ako. Naramdaman kong, eternal, ako. Sa likod ko, narinig ko ang nanginginig na boses ni Vanessa na sinusubukang makipagnegosasyon sa waiter at ang lumalakas na bulungan ng chismis, nakakalat na parang apoy sa buong lungsod bago magtakip silim. Pinutulan ng supply, ang manugang ng laroka. Iyon ang sasabihin nila, at tama sila. Pagdating ko sa kotse, nag-vibrate ang cellphone ko. Si Julius. Hinayaan ko munang magring ng 3 beses bago ko sagutin. Kinokonekta sa hands-free habang pinapaandar ang makina. Nay. Ang boses niya ay taranta. Halos wala ng hininga. Nay, anong nangyayari? May 3 inspektor dito sa opisina na nagsasabing ipapasara nila to dahil sa violation of contract mula sa owner. Sabi nila kayo ang pumirma ang order at tinatawagan ako ni Vanessa na umiyak mula sa club dahil iniwan niyo daw siyang walang pera sa harap ng maraming tao. Lumabas ako sa parking ng club. Nilalasap ang lambot ng suspension ng kotse ko. Hello, anak, sabi ko nang may kapayapaan na kabaliktaran ng kanyang pagpapanik. Mabuti na patawag ka. Iniisip ko nga na baka hindi na bagay sayo ang opisinang yon. Masyadong seryoso ang building na yon para sa isang abogadong. Hindi man lang kayang ipagtanggol ang sarili niyang ina. Nay, nakakabaliw to. Sigaw niya. Kailangan niyo tong itigil. Umiyak si Vanessa. Galit na galit ang nga partners ko. Hindi niyo pwede gawin to dahil lang sa away nong linggo. Huminto ako sa red light. Tiningnan ko ang grupo ng MAG matatandang naglalaro ng domino sa parke sa kanto. Muha silang masaya. Hindi ito away, Julius. Isa itong restructuring. Sinabi ninyo na wala na akong silbi. Binibigyan ko kadyo NG pabor.
Kung walang kwenta ako, ibig sabihin walang kwenta din ang pera ko, kaya nagdesisyon akong bawiin lahat para hindi na ito makaabala sa inyo. Nay, please, mag-usap tayo. Pupunta ako diyan sa bahay niyo ngayon. Wala ako sa bahay. Nagsinungaling ako. May appointment ako sa notaryo. May ayusin lang akong problema sa isang bahay sa Ayala Alabang. Mukhang may nangungupahan kasi doon na nakalimutang magbayad ng emosyonal na renta sa loob ng maraming taon. Anong sinasabi niyo? Kukunin niyo ba ang bahay? Basak ang boses niya. Sa wakas, dumating na ang tunay na takot. I-check mo ang email mo sa Huwebes, Julius. Nandun lahat ng sagot. Binaba ko ang tawag bago pa siya makasagot. Nag-green light na. Umabante ako. Ang lungsod ay bumuka sa harap ko. Puno ang mga building na nakita kong itayo mula pa sa blueprints. Inakala ni na Julius at Vanessa na ang mundo ay ibinigay na lang sa kanila. Isang bagay na nararapat sa kanila dahil sa divine right. Malapit na nilang matutunan sa pinakamahirap na paraan na ang mundo ay pag-ari ng mga taong naktayo nito, hindi nga nakikitira lang. Habang nagmamaneo ako papunta sa bangko para sa appointment ko kay Gabi, isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Hindi ito paghihiganti, inulit ko. Isa itong edukasyon. Binibigyan ko sila ng life lesson na nilaktawan ko nitong nga. Nakaraang taon at bilang isang magaling na guro, alam kong ang final exam, ang exam sa Huwebes, ang pinakamahirap sa lahat. Ang walang kwentang matanda ay kakapatunay lang na matutulis pa rin ang mga ngipin niya, at nagsisimula pa lang siyang kumagat. Dumating ang Huwebes kasama ang pagiging maagap ng isang tax collector. Nakaupo ako sa teras ko hawak ang isang tasangang pepperminti. Pinakmamasdan kung paano gumising ang lungsod sa ilalim ng kulay abong hamok. Umilaw ang cellphone ko na naka-silent mode sa ibabaw ng glass table eksaktong alas 9. Text mula kay Roberto Fernandez, ang notaryo ko. Notification delivered. Nakuha na ng leasing company ang SUV. Ang eviction notice ay napirmahan at natanggap na ni Julius. Pinikit ko ang mata ko sandali at nagbuntong hininga. Hindi ito buntong hininga ng ginhawa o kalungkutan. Ito ang hangin na pinapakawalan ng isang arkitekto kapag sa wakas ay nagiba na niya ang isang istrukturang maling-mali ang pagkakagawa mula pa sa simula. Alam na alam ko kung ano ang nangyayari sa kabilang bahaging lungsod, sa bahay na yon sa Ayala Alabang na pinahirapan kong bayaran. Inisip ko ang tow truck na hinahatak ang luxury SUV na ginagamit ni Vanessa papuntang salon. Habang nakatingin ang mga kapitbahay mula sa mga bintana nila, inisip ko si Julius na nagbabasa ng legal document na nanginginig ang nga kamay. Sinusubukang intindihin kung paano nabasag sa 1,000 piraso, ang kanyang salaming mundo sa loop wala pang 1 linggo. Hindi ko na kinailangang maghintay ng matagal. 10:30, walang tigil na tumunog ang doorbell ng penthouse ko. Hindi ito yung formal na katok ngang bisita, ito yung daliri na nakadiin sa batan ng isang taong desperado. Binilinan ko na ang konsyerge na paakyatin sila. Gusto ko silang makita. Kailangan kong makita kung may paksisisi sa mga mata nila o takot lang sa kahirapan. Nang buksan ko ang pinto, nakakaawa ang itsura nila. Lukot ang suit ni Julius, walang necktie. May malalim na eyebags na patunay ng magabingang hindi paktulok. Si Vanessa, na laging perpekto, ay parang ibang tao. Nakalumang maong, magulo ang pagkakatalingang buhok, mukto ang mamata, at walang kahit isang patak ng makeup. Nay! Bulalas ni Julius pagkakita sa akin at pilit na pumasok. Nanatili akong matatak sa hambangang pinto. Hinaharangan ang daan gamit ang katawan at baston ko. Magandang umaga, Julius. Magandang umaga. Vanessa, malamig kong bati. Anong meron sa biglaang pagbisita ninyo? Hindi ba dapat nag-impake na kayo? Nakawala ang isang pigil na hikbi mula kay Vanessa at napahilot sa mukha si Julius sa sobrang desperasyon. Nay, please, papasukin niyo kami. Pagmamakaawa niya, kailangan nating mag-usap. Sumusobra na to. Kinuha na nila yung SUV. Nandun ang pulis. At ang notaryo. Nay, nakasulat sa dokumento na may 30 days kami para umalis. Bahay namin yon. Dahan-dahan akong tumabi. Pinapapasok sila sa sala. Hindi ko sila inalok umupo. Hindi ko sila inalok ng tubig. Dumiretso ako sa paborito kong silya. Yung may mataas na sandalan kung saan kontrolado ko ang lahat, at umupo ng may gilas ning isang reyna na tumatanggap nga nagre-rebeldeng karaniwang tao. Correction, Julius, sabi ko, makapatong ang nga kamay sa kandungan ko. Hindi niyo yun bahay, at hindi kailanman naging inyo.
property yung ng Bato Properties na ibinigay bilang libreng times komodatum times sa anak ko at sa asawa niya. Isang kontratang bilang abogado. Alam mo dapat na pwedeng bawin anytime ng may-ari. At ako ang may-ari. Si Vanessa, na nanginginig sa malapit sa bintana, ay humarap sa akin ng may halong galit at takot. Ang walang kwentang matanda na kinamumuhian niya ay nakaupo ngayon sa harap niya, hawak ang susingang kanilang tadhana. Hindi niyo pwedeng gawin to sa amin. Sigaw ni Vanessa, kahit wala na ang lakas ng boses niya gaya noong linggo. Pamilya niyo kami. Ako ang nagdekorat ng bahay na yon. Doon nakatira ang kaibigan ko. Anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Ipinahiya niyo ako sa club. Iniwan niyo akong walang pera. At ngayon gusto niyo akong iwan sa kalsada. Tinitigan ko siya. Naalala ko ang amoy ng sunog na bawang at ang mga sigaw niya sa kusina. Vanessa, I suggest you lower your tone. Sabi ko. Ang boses ko ay malumanay pero kasing talim ng scalpel. Nasa bahay ko kayo. At dito, ang walang kwentang matanda ay hindi tumatanggap nga sigaw. Kung gusto mong mag-usap, gawin mo ng may respeto. Kung hindi, nandiyan ang pinto. Agad niyang isinara ang bibig niya. Kinakagat ang ibabang labi. Lumapit siya, akin si Julius at lumuhod sa tabing siya. Ang makita ang anak ko, isang 40 anyos na lalaki na nakaluhod ay nakpasikip ng sikmura ko. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa hiyang naramdaman ko para sa kanya. Nay, yung noong linggo, pagkakamali yon. Na-stress lang si Vanessa. Ako, hindi ko alam kung paano makreact. Pero hindi niyo pwedeng sirain ang buhay namin dahil lang sa isang masamang sandali. Pinasara nila ang opisina ko. Nay, sabi ang mga inspectors may structural flaws do. Alam niyo namang kasinunggalingan yon. Perpekto ang building na yon. Humihingi ang paliwanag ang mga partners ko. Kung mawalang space na yon, tatanggalin nila ako sa law firm. May seryosong structural flaws ang building na yon. Julius, sagot ko habang nakatingin sa mata niya. Ang flaw ay nasa principal tenant. Wala siyang backbone. Bumaba ang tingin ni Julius. Namumula ang mukha. Chinek ko ang mga accounting books natin. Mga anak, pagpapatuloy ko. Kinukuha ang isang navy blue folder sa gilid ko. Hindi to ordinaryong folder. Naglalaman ito ng breakdown ng nga buhay nila. Alam niyo ba kung gaano karaming pera ang ininvest ko sa lifestyle ninyo sa nakalipas na 10 taon? Binuksan ko ang folder at kinuha ang isang printed spreadsheet. 12 million pesos. Binasa ko ang numero ng malakas. Para sa mortgages, mga kotse, credit cards, travel, designer clothes, at dinner sa restaurant kung saan ang presyo en isang sabaw ay kasing halaga en kinakain en isang pamilya. Sa isang buong linggo, 12 milyon. At kapalit na investment na yon, anong nakuha ko? Ang katahimikan sa sala ay sobrang bigat, parang pwedeng hiwain ng gunting. Nakuha ko ang pambabastos, sinagot ko ang sarili ko. Nakuha ko na tratuhin akong parang lumang muebles. Nakuha ko na sigawan ako ng manugang ko sa harap ng ibang tao na wala akong silbi. At nakuha ko ang duwag na katahimikan ng nagisa kong anak. Sinubukang magsalita ni Vanessa, nautal sa paggawa ng dahilan. Mama Cora, hindi ko sinadyang sabihin yon. Kinabahan lang ako sa dinner. Alam niyo naman kung sino ako. Alam na alam ko kung gisino ka, Vanessa. Pinutow ko siya. Isa kang babaeng hindi man lang kailangang kumitangan kahit isang piso sa buong buhay niya. Isa kang taong naniniwalang tumutubo ang pera sa family tree ng biyenan niya. At hanggang noong nakaraang linggo, tama ka. Hinayaan ko yon. Diniligan ko ang punong yon. Pero tapos na. Tumayo ako sa silya ko at naglakad papunta sa mahogany desk ko. Kinuha ko ang isang legal document na may mga official seals at inilapag ito sa center table sa harap nila. Ito ay isang revocation of donation by ingratitude. Paliwanag ko na parang nagtuturo. Isa itong napaka-interesting na legal concept. Pinapayagan nito ang nagbigay na bawinang. Ibinigay kung ang tumanggap ay nakagawangang. Open sa laban sa donor. At maniwala kayo sa akin. Ang pagtawag sa akin na walang kwenta at nakakaabala ay perpektong pasok sa kahit anong korte. Kinuha ni Julius ang papel. Tiningnan nga mata niya ang legal na linya. Namutla siya. Nay, kasama dito ang trust funds. Kasama dito ang mamanahin ko sa future. Lahat, Julius. Absolutely lahat. Simula ngayon, financially independent na kayo. Congratulations. Ito ang pangarap ng bawat adult. Diba? Kalayan. Pero hindi namin kayang mabuhay nang wala ang suporta niyo, bulong ni Vanessa.
At sa unang pagkakataon, nakita ko ang katapatan sa mga mata niya. Ito ang purong takot ng taong nakita ang sarili na nakahubad sa gitna ng bagyo. Malaki ang sweldo ni Julius, pero hindi yon kasya sa bahay. Sa mga club, sa mga kotse, may utang kami, Mama Cora, max out na ang mga credit cards. E di kailangan niyong matuto. Walang awang sabi ko, ibenta niyo ang nga bagay na hindi niyo kailangan. Lumipat kayo sa lugar na kaya niyong bayaran. At baka Vanessa, pwede kang mahanap ng trabaho. Ang alam ko nag-aral ka ng interior design 20 years ago. Kahit hindi mo naman pina-practice. Magandang oras to para pagpagin ang diploma mo. Hindi ako pwedeng magtrabaho ngayon. Tili niya. 42 na ako. Walang tatanggap sa akin. At ang mga kaibigan ko. Anong sasabihin nila? Pinag-usapan na nila yung nangyari sa club. Ako na ang chismis ng buong society. Napahalahak ako ng maikli. Nandiyan na. Ang tunay na sakit ay hindi ang gutom, hindi ang kawalan ng bubong, kundi ang ano ang sasabihin ng ibang tao. Ang reputasyon, iha, ay parang porselana. Pag nabasag, kahit dikitin mo pa, makikita pa rin ang bitak. At binasak mo ang sayo nang maging bastos ka sa taong nagpapakain sayo. Ang nataw sa club, hindi sila tumatawa dahil wala kang pera. Tumatawa sila dahil nalaman nilang lahat palaning pinagyayabang mo ay hiram lang. Tumayo si Julius. Mukhang tumanda siya Neng. 10 taon sa loop Neng. 10 minuto. Final na ba to? Tanong niya sa pause na boses. Kasing final ng pirma ko sa tseke na hindi ko napipirmahan. Itinuro ko ang walang laman na desk. Mayroon kayo hanggang huling araw ng buwan para umalis sa bahay sa Ayala Alabang. May instruction na ang real estate na ibenta yon. Kung hindi kayo umalis by then, pulis na ang magpapalis sa inyo. At tungkol sa opisina, Julius, I suggest na maghanap ka ng murang co-working space. Ay remodel ang building at cancelled na ang lease contract dahil sa hindi pagbabayad ng municipal taxes. Na by the way ay responsibilidad mo ayon sa Clause 6. Dahan-dahang tumango si Julius. Naintindihan niyang wala ng negosasyon. Hindi ako nakikipagtawaran. Nagbababa ako ng hatol. Tara na, Vanessa. Sabi niya sabay hawak sa braso nito. Hindi ako alis. Hysterical na kumawala si Vanessa. Hindi niyo pwedeng gawin to sa amin. Isa kayong bruha. Mamamatay kayong mag-isa. Matandang amargada. At pag namatay kayo, mapupunta din sa amin lahat. Yon ang huling patak na nagpapuno sa baso. Pero hindi nawala ang composure ko. Sa halip, isang malamig na kalmado ang bumalot sa akin. Naglakad ako hanggang sa 1 metro na lang ang layo ko sa kanya. Nakakamali ka sa 2 bagay. Vanessa, sabi ko sa napakahinang boses. Una, hindi ako amargada, nadismaya ako, at magkaiba yon. At pangalawa, kaparebise ko lang NNA. Last will and testament ko kaninang umaga kay Adi Fernandez. Nakita ko kung paano nalamig ang dugo nilang dalawa. Kung mamatay ako bukas, pagpapatuloy ko, lahat ng ari-arian ko, mga building ko, mga accounts ko, mga lupa ko, lahat yon mapupunta sa isang charity foundation para sa mga babaeng entrepreneurs na galing sa hirap. Mga babaeng marunong magtrabaho at pinapahalagahan ang bawat sentimo. Sa inyo, iniwan ko lang ang minimum na nire-require ng batas, na halos wala kong ikukumpara sa kabuuan. Kaya kung ako sayo, ipagdadasal kong mabuhay pa ako ng matagal, maraming taon. Dahil habang nabubuhay ako, baka lang, balang araw mabawi niyo ang respeto ko. Pero kung mamatay ako, mawawalan kayong lahat, forever. Ibubuka sana ni Vanessa ang bibig niya, pero walang lumabas na tunog, nakamamatay ang naging atake. Ang pag-asa sa mana, yung gintong life preserver na kinakapitan ng mga parasitiko, ay nabutas na. Tiningnan ako ni Julius na may halong takot at paganga. Sa tingin ko nung sandaling yon. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakita niya ang businesswoman na nagtayo ng isang imperyo at hindi lang ang nanay na nagbake sa kanyang cookies. Paalam. Nay, sabi niya. Kinakalatkat ang tulalang si Vanessa papunta sa pinto. Paalam. Anak, pag natuto na kayong magluto ng sarili niyong hapunan ng hindi nasusunog, imbitahan niyo ako. Baka sakaling pumayag akong pumunta. Sumara ang pinto sa likod nila nang may mahinang klik propinal. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala. Bumalik ang katahimikan, pero hindi na ito nakakaramdam ng kawalan. Pakiramdam ko malinis na. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa ibaba.
Nakita kong lumabas ngeng building sina Julius at Vanessa. Naglalakad silang makahiwalay ng hindi nagdidikit. Sumakay sila sa isang taxi. Dahil wala na ang SUV nila. Isang ordinaryong taxi. Nakaramdam ako ang kirot sa dibdib ko. Siyempre. Ina ako. Ang makitang bumagsak ang anak ay masakit. Pero isa rin akong builder. At alam ko na minsan, para hindi gumuho ang building, kailangan mong gibain ang mapekeng palapag at patibayin ang nga pundasyon. Kahit pa maingay at maraming alikabok ang proseso, dumiretso ako sa kusina, at nagsalin ng isa pang tasa ng tesa. Hindi nanginginig ang mga kamay ko. Gumaan ang pakiramdam ko, para bang hinubat ko ang isang mabigat na kot na gawa sa tingga na buhat-buhat ko sa loop ng maraming dekada. Tiningnan ko ang reflection ko sa salamin ng oven. Nandiyan si Corazon. Ang totoong Corazon. Hindi ang walang kwentang matanda, kundi ang matriarka na kakabigay lang ang pinakamahalagang leksyon sa buhay niya. Tumunog ulit ang telepono. Si Ramon, mula sa real estate. Doña Corazon, nailagay na po namin ang for sale sign sa bahay sa Ayala Alabang. May 3 interested buyers na gustong makita next week. Proceed po ba tayo? Napanggiti ako. Umaandar pa rin ang makinarya. Proceed, Ramon. At itaas mo ang presyo ang 10%. Maganda ang value ang bahay na yon. Lalo na't nililinis na natin yon sa Bat Energy. Binaba ko ang tawag at umupo para I-enjoy ang tesa ako. Hindi pa naging ganito katamis ang lasa ng peppermint. Nabawi ko ang buhay ko, ang pera ko, at ang karangalan ko. At ang pinakamaganda sa lahat ay nagsisimula, palang ang pagbabago. Malayo pa ang lalakbay ni na Julius at Vanessa. 100 na puro bato at matatarik na ahon. Pero daan nila yon. Natapos ko nang lakarin ang sa akin. Ngayon, oras na para i-enjoy ko ang view mula sa tuktok. Gayunpaman. Habang pinapanot ko ang pakawalang nga ulap sa bundok, may naisip ako. Ang pagwasak sa bubble nila ay unang part lang, pero ang makiwan ngang tunay na pamana ay nanganghulugan ng higit pa sa pagtanggal sa pera nila. Kailangan kong siguruhin na ang mga pinahirapan ko, yung matapang kong ipinagtanggol ngayon, ay magsisilbi sa mas malaking layunin kaysa sa ego ang isang sirang pamilya. Tiningnan ko ang blue folder sa ibabaw ng mesa. Ang foundation ay hindi lang panakot kay Vanessa. Isa itong ideya na matagal nang nasa isip ko at ngayon ay may oras at malayang resources na ako para gawin itong totu. Women of Steel. Naisip ko. Magandang pangalan yon. Tumayo ako at hinanap ang fountain pen ko, yung may itim at permanenteng tinta. Marami akong dapat iplano. Ang kabanatan ng nagtitiis na lola ay nagsara na ng tuluyan. Ang kabanata ni Corazon, ang walang awang benefaktor, ay kakasimula pa lang. At kawawang sinumang maglakas loob na isiping vala na akong silbi, dahil ipapakita ko sa buong lungsod kung gaano talaga ang silbi ko. 6 na buwan na ang nakalipas, mula noong nakamamatay na linggong iyon kung saan ang isang kaldero ngang sunog na kare-kare at isang nakakainsultong sigaw ay nagbago ngang takbo ngang buhay ko. 6 na buwan mula nang magdesisyon ang walang kwentang matanda na isara ang wallet at buksan ang kanyang mga mata. Ngayon, pumapasok ang sikat ng araw sa mabintana ng opisina ko sa 10th floor ng Bato Properties. Iniilawan ang blueprints ng bagong project ko. Wala ako sa kusina nagbabalat ng patatas o naghihintay na pansinin ako ng manugang ko. Nandito ako kung saan ako nababagay. Sa kabisera ng mesa, gumagawa ng desisyon na nagpapakilos ng semento at asero. Nabenta ang bahay sa Ayala Alabang 3 linggo na ang nakakalipas. Mabilis at malinis na transaksyon, gaya ang gusto ko sa negosyo. Ang nakabili ay isang foreign diplomat na nagbayad ng buong presyo nang hindi tumatawad kahit 1 sentimo. Ang makitang ilabas ang mga designer furniture ni Vanessa, yung mga puting sofa na hindi praktikal at mga lampara na parang spaceship, ay isang karanasang halos nakakabanal. Hindi ako nakaramdam nostalgia nang yabot ko ang susi. Sa halip, naramdaman kong tinanggal ko ang isang sapatos na matagal nang masikip at nagpapalyo sa kaluluwa ko. Nagbago ng malaki ang routine ko. Hindi na ako naaaksaya ng umaga para i-check kung nai-deposit ko na ba ang allowance nila on time. Ngayon, ang maumaga ko ay para sa akin. Nagpipilates ako kasama ang instructor na hindi ako tinatrato na parang babasaging salamin. Nagbabasa ako ng mga financial newspapers at nag-almusal ng kalmado. Nilalasap ang bawat higop ng black coffee ko, ang kalungkutan ng tsondo ko, na dati ay nakakatakot sa akin, ay naging santuaryo ko.
Nalaman kong hindi pala blanko ang katahimikan kung punongin proyekto ang isip mo. Patuloy sa mabilis na galaw ang lungsot sa ibaba at bahagi pa rin ako ng makinarya nito. Marami ang nag-akala na magre-retiro na si Corazon de la Garza para mag-cross-stitch pagkatapos ng family scandal. Nagkakamali sila. Ang mapating ay hindi nagre-retiro, lumilipat lang silang katubigan. At sa magabagong katubigang ito, lumalangoy ako ng may kalayaan na hindi ko naramdaman mula nang mabiyuda ako. Ilang araw ang nakalipas, nakita ko si Julius. Hindi iyon plinano. Nakataon lang sa pilaeng isang bangko sa Maynila, isang maliit na branch, malayo sa mga eksklusibong lugar na dati naming pinupuntahan. Hindi niya ako nakita noong una. Nakakunot ang nuniyang nagbabasa ng nga papeles at napansin kong ang sweet niya. Kahit malinis, ay hindi na yung Italian cat na dati kong binibili para sa kanya. Mas pumayat siya. May tensyon sa pangangang isang taong nakbibilang ngang araw bago ang katapusan ngang buwan. Pagangat neng tingin niya at nakita ako. Nanigas siya. May sandalinging pagdududa. Ne, hiyang. Halatang halata. Nay, bulong niya. Maingat na lumalapit. Hello, Julius. Sagot ko. Pinapanatili ang neutral kong tono. Hindi malamig at hindi rin malambing. Simpleng magalang lang. Mukha kang pagod. Mahirap. Naging mahirap ang manakaraang buwan. Pag-amin niya sabay suklay ang kamay sa buhok niya. Isang galaw na dala niya mula pa pagkabata. Nakatira kami sa isang apartment sa Sampaloc. Nasa 3rd floor. Walang elevator. Si Vanessa. Bumebenta na si Vanessa ng ukay-ukay online at nagtatrabaho part-time sa reception ng isang gym. Ang marinig ito ay, parang pagkumpirma na nakarating ang leksyon ko. Ang babaeng itinuturing na nakakababa ang magluto para sa biyenan ay kailangan na ngayong ngumiti sa mga estranghero para sa minimum wage. Ang trabaho ay nagbibigay dignidad. Anak, sabi ko nang walang halong pangaasar. Baka makatulong sa kanya para maintindihan niya ang halaga ng pera na dati niyang ginagastos ng may tuwa. Tumango si Julius, nakatingin sa sahig. Alam ko. Nung una, galit na galit siya. Kinamumuhian kaniya. Pero nung isang araw, nung nakapagbayad kaming renta gamit ang sarili naming pera, nang wala ang tulong mo, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa naramdaman. Takot, pero may kasama ring pride. Maliit lang, nay. Napakalit kung ikukumpara sa ibinibigay niyo, pero amin to. Tiningnan ko siya sa mata at may nakitang bago. Ang kislap ang kayabangan ay nawala na, napalitan ang mapagpakumbabang realidad. Ang anak ko ay nagmamature na sa edad na 40, dumaan sa bugbog. Pero nagmamature na rin sa wakas. Masaya akong marinig yan. Julius, totoo ba? Tingin mo balang araw? Magsisimula sana siyang magtanong. Pero tumigil siya. Alam niya na hindi pa siya pwedeng humingi ng kahit ano. Panahon lang ang makakapagsabi. Malumanay kong pinutol. Sa ngayon, ipagpatuloy niyo lang itayo ang sarili niyong pundasyon. Ang akin kasi, masyado ng maraming nabuhat na bigat ng iba. Nagpaalam ako at lumabas ng bangko. Hindi ko siya inalok ng pera. Hindi ko siya inalok kumain. Ang iwan siya rong hinaharap ang sarili niyang problema ang pinakamalaking pagpapakita pagmamahal na ginawa ko para sa kanya sa nakalipas na mga dekada. Nang hapong iyon, nagtungo ako sa timog naglungsot para sa inaugurasyon na gabago kong ipinagmamalaki. Hindi ito office building o mall. Isa itong lumang malaking bahay na pinaremodel ko ng buo gamit ang pondo na dati na pupunta sa mga luhongang manugang ko at ng anak ko. Ang tanso sa entranse ay kumikinang sa ilalim ng hapon. Fundasyong Corazon, suporta para sa mga babaeng tagapagtayo. Puno ang lugar. May mga batang arkitekta, mga bagong graduate na civil engineers, foremen, at mga babaeng mason na naghahanap ng pagkakataon sa mundong dominado ng mga lalaki. Ang ingay ngang manag-usap, ang mga nerbiyosong tawa, at ang enerhiya ngang ambisyon ay pumupuno sa hangin. Umakyat ako sa maliit na stage sa gitnang patio. Pagkahawak ko sa mikropono, dumating ang katahimikan. Nakita ko ang mga mukhang puno ng pag-asa, mga mukhang sunog sa araw at pagod, mga babaeng. Tulad ko nung nagsisimula pa lang, ay kailangan lang isang taong magsasabi sa kanila, kaya mo yan, heto ang magagamit. Magandang hapon sa inyong lahat. Panimula ko, ang matatakong boses ay umaalingaw-ngaw sa mga batong pader. Kamakailan. May isang tao malapit sa akin ang nagsabi na isa akong walang kwentang matanda, na wala na raw akong silbi. Isang bulungan ng pakadismaya ang umikot sa mga manonood. Ang taong iyon,
Pagpapatuloy ko sabay ngiti, ay nakamali sa pag-aakala na ang katandaan ay pagiging laos. Inakala niya na dahil may mag-spot ang kamay ko at kumagamit ako ng baston, hindi na gumagana ang utak ko. Pero ngayon, dahil sa insultong iyon, nandito tayo. Nagdesisyon ako na kung hindi kayang bumili ng pera ko ng respeto sa sarili kong pamilya, magagamit ito para bumili ng future para sa inyong lahat. Ang mga palakpak ay sumabo, toto at malakas. Hindi ito mapalakpak para lang sa pakikisama. Tulad sa mga dinner ni Vanessa, magapalakpak ito nga. Utang na loop. Bumaba ako sa stage at nakisalamuha sa mga tao. Nakilala ko ang isang dalagang nagnangalang Rosario, 22 anyos, na naglalagay ng tila sa umaga at nag-aral ng engineering sa gabi. Ibinigay ko sa kanya ang unang full scholarship ng foundation. Nang yakapin niya ako, gamit ang nga magaspang at kalyadong kamay niya. Nakaramdam ako ngang init na hindi kayang ibigay ngang kahit anong luxury dinner sa club kailanman. Salamat po, Doña Corazon, sabi niya na may luha sa mga mata. Walang naniwala sa akin. Naniniwala ako sayo, iha. Sagot ko sabay pisil sa mga kamay niya. Dahil gutom ka. At ang gutom ang pinakamagandang makina sa mundo. Huwag mong hayaang may magsabi sayo na wala kang silbi. At kung sabihin man nila yon, patunayan mong mali sila sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang building na sobrang taas na hindi na nila makikita ang tuktok. Nang gabing iyon, bumalik ako sa penthouse ko na pagod ang katawan. Pero buhay na buhay ang espiritu. Nagsalin ako ngalak, at umupo sa harap ng bintana. Gaya nuwang gabi na nagdesisyon akong putulin ang allowance nila. Ang lungsot ay kumikinang sa ibaba, isang walang hanggang dagat ng mailaw. Inisip ko ang salitang walang kwenta, isang relative concept. Para kay Vanessa, ang pagiging kapaki-pakinabang ay nangangahulugang pagiging tahimik na katulong at isang bukas na bank account. Para kay Julius, nangangahulugan itong isang walang hanggang safety net na pipigil sa pagbagsak niya at dahil doon, pumipigil sa pagkatuto niyang lumipat. Sa pagtanggal ko sa silbi ko sa kabalintunaan, ibinalik ko sa kanila ang pagkakataong maging totoong tao, at natagpuan ko muli ang sarili ko. Nalaman kong ang halaga ko ay hindi nakasalalay sa pagiging ina o potensyal na lola. Ang halaga ko ay nasa kakayahan kong lumikha, mag-manage, mag-inspire. Isa akong 6'8" anyos na babae na kakapatatag lang ng organisasyong babago sa buhay ng dandang pamilya. Tiningnan ko ang reflection ko sa salamin. Nandun pa rin ang mga wrinkles, markangang bawat tawa at pag-aalala sa buhay ko. Ang puting buhok ay kumikinang na parang pilak. Hindi na ako nakakakita ng malungkot na matanda. Nakikita ko ang isang matagumpay na general na nanalo sa pinakamahirap na laban sa lahat. Ang laban para sa sarili niyang karangalan. Nag-vibrate ang cellphone ko sa mesa. Mensahe mula kay Roberto, ang abogado ko. Corazon, inform lang kita na nag-request si Vanessa ng payment plan para mabayaran ang credit card debt sa bangko. Mukhang makakayanan nila nang hindi umabot sa korte. Good job. Napanggiti ako. Natututo na silang lumangoy. Makakainom sila ng maraming tubig. Magpapadyak sila. Matatakot sila. Pero hindi sila malulunod. At iyon ay dahil nagkaroon ako ng lakas ng loop na itulak sila palabas ng bangka. Inubos ko ang alak at tumayo. Bukas may meeting ako sa City Council para pag-usapan ang permits ng isang bagong Sustainable Urban Development na gusto kong pondohan. Kailangan ko rin i-check ang progress ng thesis ni Rosario. Puno ang schedule ko. Puno ang buhay ko. Pinatay ko ang ngailaw sa sala. Hinahayaang ang liwanag ng lungsot na lang ang magbigay daan papunta sa kwarto ko. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ang oras ko sa mundong ito. Baka 10 taon. Baka 20. Pero sa isang bagay, sigurado ako. Hindi ako mag-aksayang kahit isang minuto para pasayahin ang nga taong hindi nagpapahalaga sa akin. Ang pamana ko ay hindi isang bank account na ipapamana sa tamat na anak. Ang pamana ko ay ang mga building na mananatiling nakatayo kahit may lindol. At ang makababayhan na gawa sa asero na magpapanday, ngang kinabukasan ng lungsot na ito gamit ang nga oportunidad na tinulungan kong itayo. Humiga ako sa kama. Binabalot ang sarili ko ng mga Egyptian cotton sheets na paborito ko. Ipinikit ko ang nga mata ko at, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi ako napanaginip ngang nga utang, sigawan, o kalungkutan. Napanaginipan ko ang makranes na umangat papunta sa asul na langit, ang amoy ng sariwang semento, at ang ingay ng maraming boses, na nagtatayo ng bagong bagay. Patay na ang walang kwentang matanda. Mabuhay si Corazon, ang arkitekto ng tadhana.
At kung mayroon mang nagdududa sa silbi ko, hanapin nila ako. Nandun ako sa site. Suot ang hard hat at hawak ang baston. Dinidirekta ang orkestra ang konstruksyon, kung saan ang ingay ngang pag-asenso ay palaging mas malakas kaysa sa anumang insulto.